Sabi nga, we're glad to see you. Lalo na sa ating mga baguhan, si Ate Yuan. Hi! At sa mga nagbabalik, kala She, kala RJ, kay Baby Steven. So maraming salamat sa pagbibigay ng time upang makasama natin ngayon sa pag-worship kay God. Inulit ko lang sa reminder, kasama sa slides. Diba? Sa Sabado na po ito, 23rd, sa My HSBC. Alam nyo na yun, see you ha, kita-kits tayo. And para mabigyan tayo ng konting glimpse, ano nangyari yung last year sa ating Christmas party last year? Panoorin. Oh, di ba? Ayan yung Mega Love. Ito yung GU Kids. Ito yung Dubai. Yeah. Sa Mega Love pa rin. Highly favor. Ayan. Amen. Sa ating mga gifts, sa ating mga pamasko. Oh, ha? Amen. Praise God. Marami tayo, no? So we pray and of course we ask you na include nyo sa inyong mga panalangin na maging matagumpay. And we claim magiging matagumpay ang ating Christmas celebration dahil Christmas celebration, birthday celebration ni Papa Lord Jesus, Papa Lord. Okay, ni Lord Jesus Christ. Praise God. See you po, kita-kits sa Sabado. At nandito na tayo sa pagpapatuloy ng ating series, Unwrapping Christmas. Okay? Napaka-importante kasi alam ko, lahat tayo ngayon abala. Especially, ito, isang linggo na lang. Baka ngayon nagmamadali na tayo sa pag-shopping kung anong isusuot natin. Wala ata akong bagong damit para sa Sabado. Or baka yung mga regalo, kulang-kulang pa tayo, di ba? Mabaki naman, di ba? Yung mga regalo natin, kung ano lulutuin, kung anong mga i-represent natin, games natin sa Sabado, punong-puno tayo ng abala. Kaya naman, maraming salamat at itong ating series bilang reminder. Teka lang, masyado atang mga abala. Pero ano ba talaga ang reason for this season? Bakit ba talaga tayo nagsiselebrate ng Christmas? Kaya meron po tayo nitong Unwrapping Christmas. Gaya ng pag-unwrap ng mga regalo, si Jesus Christ is the greatest gift na natanggap natin ngayong Pasko. 2,000 years ago, ibinigay ang anak ng Diyos. Praise God. Thank you, Lord. And here, di ba? Sinamap ko lang. 3:43. Sinamap ko lang yung ating diniscuss ni Brother Mike. Sabi nga niya, nag-survey siya, pero hindi naman siya nag-survey. Sabi rin niya, di ba? Ano daw ang karaniwang iniisip kapag Pasko? Ayan, meron kainan. We're looking forward sa Sabado. Mga gifts, punong-puno na ang ilalim ng inyong Christmas tree for sure. And travel. Sa mga pupunta sa mga snowy place dyan. Kaway-kaway mga bako peeps. Bako peeps. Diba? And then Christmas parties, reunion, here and there. O baka naman love life. Diba? Ito, love life. Ayaw nating masama sa malalamig ng Kapaskuhan. Medyo parang sabi nga ni Mike, no, yung mga nanliligaw dyan, yung mga baka hindi mo nasasagot, medyo ilang araw na lang. Ayun na yung masusungkit na yung matamis na oo. Kasi pag mga panuhan ng Kapaskuhan daw panuhan ng mga oo yan And yan, yung namumula, Christmas sale. Namumula po mga malls ngayon. And baka naman kagaya ko, Pasko, may trabaho. Sino dito may work ng 25? Diba? So yan daw yung mga ibang naiisip natin. Kawawa naman. Well, anyway, yan ang naiisip. Common na naiisip. Absent. Naku po. Absent daw. Kaya nga baka baku. Ito mga karaniwang naiisip kapag Kapaskuhan, sabi. Pero ang sabi rin ni Brother Michael, how we view Christmas dictates how we celebrate it. Diba? Kung anong pananaw natin sa Christmas, dun mo makikita kung paano mo sinelebrate yun. Kung ang tingin natin ay Christmas ay isang tradisyon, lilipas lang panahon ng pagporma. Christmas is the season para magkaroon ng bagong damit, ng 15 Pro Max, diba? Or bagong gadget. Well, basically, doon ka makikita. Doon sa mga malls, isa ka siya sa mga nagsha-shopping doon. How we
view Christmas dictates how we celebrate it. O baka naman tingin natin ang Pasko, this is a season to forgive. Diba? Ito na yung nakikita natin na medyo nag-message na tayo, Merry Christmas. Una, hindi natin pinapansin ng mga nakaraang buwan. Pero ngayon, nag-message na tayo. Or baka this is a season of relationship, family, friends. Kaya as early as now, binubuk mo na yung mga friends mo na once a year mo lang makikita. Kaya ang daming reunions, di ba? Or baka naman, ito yung celebration of giving. Kaya panawagan sa mga gustong, mga kumakatok-katok dyan, na gusto mga mag-share sa darating na Sabado, feel free to approach us in cash or in kind. So whatever, however you think or you see Christmas, yun ang way ng pag-celebrate natin. Or baka naman isa ka sa grateful kay Lord dahil naintindihan mo that He came here. Diyos na katawang tao came here, pinanganak para sa'yo. Diba? Dahil sabi ni Brother MC, Christmas is a magnifier of the condition of the heart. Sa Pasko nakikita talaga kung anong sitwasyon ng puso mo. Baka may kasamaan ka ng loob, yung sa anak mo, or yung sa magulang mo, o sa kapatid mo, medyo may ganyan kayo sa relasyon. Totoo naman dati pa, bago pa magpasko, gusto mo na talaga siyang i-approach. Natatakot ka lang kasi baka ma-sin zone, baka ma-reject ka. Ngayon, Pasko, you know in your heart that this is the season to forgive. This is the season to reconcile. Kaya naman, Paskong-Pasko, binati mo. Or, baka naman isang approach. Isa ka sa bitter. Diba? Condition of the heart mo, bitter ka, ampalaya ka. Kaya naman naiisip mo, diba? Pasko, isang araw lang yan. Lilipas din yan. Diba? Isang tulog lang yan. O si Bel daw, nagtuturo. Di ba? Isang tulog lang yan. O kaya naman sasabihin mo, para sa bata lang yan. Kasi nagkukuripot ka. Para sa bata lang yan, lilipas din yan. So Christmas, kung anong spirit natin ngayon, nakitang-kita kung anong laman ng puso, how we celebrate Christmas. Kaya, eto nga, Unwrapping Christmas, ang ating series this Christmas season. At ang ating series ay umiikot sa book ni John, sa mga unang bahagi ng book of John. Actually, kapag Pasko, ang normal na messages or passages pinag-aaralan is about the birth of Jesus Christ. Maaring yung pagbisita ng anghel kay Mary. Hoy Mary, ikay birhen pero ikay mga anak magdadalang tao. O baka naman yung passage about pagbisita ng anghel kay Joseph. Joseph, huwag mo hiwalayan si Mary. Dahil banal na espiritu ang nag-conceive sa kanya. Or baka naman message about yung mga magi. Yung 3 pantas na hinahanap si Jesus. Through the star, di ba? Natunto nila si Jesus. Yun ang karaniwang messages pag Pasko. Pero we wonder, ang message natin ay sa book ni John. Sa book ni John po, hindi natin mababasa yung messages na yon. Nakaraniwan nating mababasa kay Matthew and then kay Luke. Sa book of John, dito pinakita kung sino ba itong batang pinag-uusapan na to. Hindi lang siya isang bata na pinanganak at nilagay sa manger. Sino ba si Jesus Christ? Ang babyng dumating at hinahanap ng 3 pantas noon, di ba? So dito po tayo iikot sa book of John. Kasi importanteng malaman, hindi tayo magtatapos na baby lang, may pinanganak si Jesus, recall lang tayo ng recall. Okay, pinanganak si Jesus, nahanap ng 3 pantas, nag-offer sila ng mga gifts, di ba? Hindi doon nagtatapos. Kailangan nating maunawaan, ano ba talagang relevance ng Pasko and bakit talaga tayo nagsiselebrate ng Pasko? Kasi ang sabi dito, has Christmas become commercialized? Naniniwala po ba tayo na naging commercialized na po ang Pasko? Naniniwala ba kayo? Amen, di ba? Naging commercialized na ang Pasko. Kung makikita natin, napaka-busy ng mga tao. Shop, shop, shop. Di ba? Sabi ni Santa Claus. Alam niyo po, sa Baku, ang Baku po ay Muslim country. Karaniwan po ng mga tao doon ay M. Pero magugulat ka, ma-amaze ka kasi yung sa paligid, lalo na sa mga shop, sa mga malls, ang daming mga Christmas decors. Talagang hindi mo akalain na ganun ang kanilang mga paniniwala.
And maging sa bazaar na pinuntahan namin, puro Christmas decors at nagpapatugtog pa sila ng mga Christmas carols. Meron pang Christian Christmas song. Diba? Kumbaga nakaka-amaze pero hindi nila naunawaan. Ang sabi pa nga, tingin nila, ang Christmas, parang pagse-celebrate lang daw ng New Year. Kaya yung hotel namin may 2024 na doon sa reception. Akala nila pagsa-celebrate lang yun ng New Year, hindi nila naunawaan to, di ba? Hindi nila naunawaan, masyado naging commercialismo. Panahon para maging masaya. Panahon para maging merry, mag-party, mag-reunion, di ba? Mag-shopping, kumain. Ito ang commercialism ng Christmas. At tayong mga Kristiyano, we pray and we claim na hindi na po ganun ang ating mentality. Dapat ngayon naunawaan natin kung sino ang sineselebrate natin ngayong Kapaskuhan. Amen? Maiksi lamang to. Na naman. Okay. So sabi dito, bakit? 1,000 times in history, a baby has become a king. Sino mga king ang kilala nyo? King David. Sino mga king? King of Egypt. Sino mga king? Diba? Sino? King Flex. Lion King, di ba? 1,000 times in history, a baby has become a king. Alam natin yan. Lahat ng naging hari ay dumaan sa pagka-baby. But only once has a king become a baby. Isang beses lang po nangyari yan. Ang hari ay naging baby. Si Jesus na hari ay naging bata. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Ano, ganun sila? Okay. Amen. Praise God. At ma-share ko lang, maganda po itong image na to. World's first king size bed. Diba? Walang sinabi yung mga bed natin sa bahay. Ito ang kauna-unahang king size bed. Ang sabsaban kung saan inilagay ang haring nagkatawang tao. Praise God. Palakpakan niyo natin si Lord. Lord, Lord, Lord. Amen, Lord. Praise you, Lord. Ito ang shinare sa atin ni AIMC, Brother MC, yung unang bahagi, which is Logos. Mula ito sa, John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Logos, the Word. Sa panimula, ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. And the beginning was the Word. Pasapasimula, ang verbo ay sumasa Diyos, at siya ay kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos. Okay? The Word was God. And ang sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Naniniwala po ba tayo dyan? Na ang tinutukoy niyan, verbo, ang logos ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, pasimula, naroon na po siya, existing kasama ang Diyos at siya ay Diyos. Sinabi, walang inilikha na hindi sa pamamagitan niya at hindi para sa Kanya. Everything that was created was through Him and for Him. And nothing was created without Him. Okay? Yan pong logos, naunawaan natin yan. So kapag may nagtanong sa atin ng ibang paniniwala, Diyos ba yan? Si God? Napakagandang verses po nito. Ito ang pangbato natin. Diba? Na si Jesus Christ ay totoo namang God and Creator. At ang sumunod po ay mula kay Brother Mike, kasunod po ito ng 129. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Si Jesus Christ, hindi lang siya ang verbo na nagkatawan tao, siya rin po yung Lamb of God. Mababasa niya sa sumunod na verse. Siya'y nagkatawan tao upang mamatay. Okay? Siya ang sakripisyo na nagbayad ng ating kasalanan. Amen? Praise God. Mga recall lang po ito. Alam nyo na yan for sure. And this is my part. The Son of Man. Kay Brother MC, Logos. Kay Brother Mike, Lamb of God. Sa akin naman, the Son of Man. Actually, si Jesus, napakarami po niyang title. Diba? Wonderful Counselor, Mighty God, Son of God, Messiah, the Christ, Prince of Peace. Pero, ang paboritong gamitin na title ni Lord mismo, the Son of Man.
Okay? Ito ang paborito niyang gamitin pertaining to himself. Pag nagsasalita siya, tinutukoy niya ang sarili niya bilang the Son of Man. At ang ating verses ay ito. Sa mga sumunod na verses after kay Kuya Mike, basahin ko lamang, ha? Yan, dito tayo. John 1:43 to 46. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Okay? Jesus, nagtungo sa Galilee. Finding Philip, Jesus said to him, "Follow me." Sumunod ka sa akin, Philip, sabi ni Jesus. Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Okay? Si Philip daw, gaya ni Peter at ni Andrew, ay galing sa Bethsaida. Ang Bethsaida po ang ibig sabihin ay town of fisher or houses of fishermen. Kasi ang Bethsaida, ang town na to, ay malapit sa Sea of Galilee. No wonder, maraming mga mangingisda. Si Philip na tinawag ni Jesus, found Nathanael and told him, sabi ni Philip, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Philip, we found Jesus of Nazareth. Sabi ni Philip, no? Sabi naman ni Nathanael, si Nathanael po pala, siya rin si Bartholomew. Okay, isa lang yan. Isa siya sa mga 12 disciples ni Jesus. Okay? Sabi ni Nathanael, "Nazareth, can anything good come from there?" Bakit? Kasi ang Nazareth sa panahon ni Jesus ay maliit na town. Okay? Insignificant na town. Napapalibutan pa siya ng mga hills. Kaya sinasabi ni Nathanael, meron bang spectacular na pangyayari pwede manggaling sa town na yan? Irrelevant. Diba? Ang sabi ni Philip, "Come and see." Yun lang ang sagot. Minsan ganun lang tayo, come and see. Hindi niya na, parang sinasabi ni Philip, there's no point of me explaining, diba? Kung naisulat sa law or sa book of prophet, just come and see, makikita mo. Let him meet Jesus. And then, sa sumunod, when Jesus saw Nathanael approaching, si Jesus, malapit na si Nathanael, Jesus said of him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." Sabi Nathanael, "How do you know me?" Tinanong niya si Jesus. And Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Okay? Nakita kita while you were under the fig tree. Ang sabi dito, maaring literal, na si Nathanael maaring nasa ilalim nga ng puno ng igos, or maari lang itong symbolic. Kasi ang sabi, under the fig tree ay isa din tong phrase na ginagamit ng mga rabbi na ibig sabihin nagme-meditate. Under the fig tree means meditating. Kung ano man, literal man, or figuratively man, yun ang sabi ni Jesus. I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, "Rabbi," or teacher, "you are the Son of God. You are the King of Israel." Diba? And then sabi dito, Jesus said, "You believe because I told you, I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." Ang sabi pa ni Jesus, "Very truly, I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Siya yan, tinutuko niya. Siya gumamit. Si Jesus gumamit, Son of Man, pertaining to Himself. Okay? So let's just bow down. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil kami pinangunahan niyo na po, Lord God. We know that your word is anointed, Lord, and it's alive and active. And matutupad po, Panginoon, kung anumang purpose, Panginoon, ng iyong salita sa aming mga buhay, Lord. We pray for clarity and receptive hearts, Panginoon, at magamit namin ito, Panginoon, sa ma-apply sa aming pamumuhay. We give you the glory, Panginoon. All the praises are yours. In your name, Jesus, we pray and I give thanks. Amen and amen. Amen. Bilis ba? Okay. So, Son of Man. Son of Man. Ang Son of Man po, ito yung title ko, di ba? Sa Old Testament, ang Son of Man, ilang beses rin niya nagamit. Ang Son of Man sa Old Testament, karaniwan ang ibig sabihin, or sa salitang Hebrew, ang phrase ay Ben Adam. Okay? Ben Adam, na ibig sabihin ay Son of Adam. Na ibig sabihin lang ay mortal man. As simple as that. Ang phrase na Son of Man
ay it occurs sa book pa lang ni Ezekiel, sa libro ni Ezekiel, 93 times ito ginamit. Pero ibig nga sabihin nito ay, si Ezekiel ay just mere mortal. Yun lang ibig sabihin niya, son of man, just mere mortal. One among many. Okay? Yun lang ibig sabihin ng son of man sa Old Testament. Ngayon sa New Testament, hindi lang son of man. Nagkaroon ng definite article na the. Okay? Sa New Testament, ang mababasa natin, and when Jesus speaks about Himself, He uses the Son of Man. Definite article, ibig sabihin, only one there is. Siya lang ang tinutukoy na Son of Man. Walang ibang tinawag na Son of Man kundi si Jesus Christ. The Son of Man. At ang the Son of Man na phrase, it occurs 85 times sa New Testament. Okay? 85 times na nabanggit. At ito nga ang karaniwan na ginagamit na title ni Jesus pertaining to Himself. May isang tao na ginamit ang the Son of Man patukoy kay Jesus, yung po ay si Stephen. Okay? Karaniwan, the Son of Man, pag mababasa natin, it is Jesus talking about Himself, pertaining about Himself. Pero may isang verse po doon na si Stephen, nung siya'y binato, naalala niyo si Stephen? Nung siya'y binato at siya'y nag-aaga buhay, ang sabi niya, I saw open heavens, and I saw the Son of Man standing at the right hand of God. Amen. Karaniwan, si Jesus ang gumagamit nito. Amen? Amen. Okay pa tayo? Okay. Ano bang relevance ng the Son of Man? Bakit? Anong relevance? Ano importansya ng title na the Son of Man? The Son of Man po ay title of humanity. Obvious naman. Diba? Anak ng tao, the Son of Man, title of humanity. Sabi sa Matthew 17:22 to 23. Amen? Kikinig ka tayo ha? Listen. Sabi dito, si Jesus mismo ito ha, As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, The Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill Him, and He will be raised on the third day. Praise God. So it's Jesus talking about Himself na anak ng tao, ang anak ng tao, it will be delivered sa mga kamay ng kapwa-tao at siya'y papatayin. Subalit pagkatapos ng 3 araw, siya'y mabubuhay na muli. Jesus talks about His humanity. Diba? Hindi mamamatay kung hindi siya magiging tao. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos because God is eternal. Diba? God has no beginning, God has no end. Kaya normal that kailangan niyang maging tao upang siya'y mamatay. Amen? Praise God, praise God. And then si Jesus nga ay naging tao. Si Jesus, nung sinabi niya yon, siya'y mamamatay, hahand over sa kamay ng mga tao rin. Siya'y papatayin at mabubuhay na muli. This fulfills the requirement of God's law. Anong requirement ng God's law? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malinaw na malinaw, pag nagkasala, mamatay. Diba? The wages of sin is death. At dahil hindi kayang bayaran ng tao, pag binayaran natin yun, kulang pa. May utang pa tayo kay Lord. Ang Diyos na mabuti, dahil alam niya ang tao hindi kayang umabot sa pamantayan niya, Diyos ang bumaba at umabot sa pamantayan ng tao. Praise God, di ba? Yun ang pamantayan na ginawa ni God. Ang tao, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay bumaba bilang flesh upang siya'y mamatay. At totoo nga, naging tao si Jesus. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa history ba talaga si Jesus? Totoo ba yan? Baka fairy tales. May mga ganyan ako naririnig. Baka daw kwento-kwento lang nating mga Kristiyano. Of course, pumasok si Jesus sa history of mankind bilang bata. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 7, and she gave birth. Si Mary na gave birth to her firstborn a son. Diba? Si Mary nagbigay ng anak para kay Jesus, the firstborn, the son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them.
Amen. So nagkatawang tao talaga si Jesus Christ. Si Jesus Christ po dumaan din na ikinunsip, umabot din na 9 months, gaya nila Stephen, diba? At pinanganak, inirere ni Mary yun. At bago nilagay sa manger, totoo pong naging tao si Jesus Christ, Son of Man. Totoong tao si Jesus Christ. Sa katunayan nga, sabi sa Luke 2:21, on the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angel had given him before he was conceived. Si Jesus pinanganak, and si Jesus bilang tao sumunod sa batas ng mga Hudyo. Ang sabi sa batas ng mga Hudyo, ang bawat bata, pagka 8-day-old na sila, kailangan tuliin. Nagpakatao si Jesus, sunod siya sa batas ng Hudyo. At siya po'y tinuli na ika-8 araw. Amen? Si Jesus po totoong tao. Siya rin po ay nagpabautismo. Diba? Lahat ng pagiging tao, ginawa niya yan. O ito, sa Matthew 3:14, 15. But John tried to deter him, saying, si Jesus gusto magpabaptize sa kanyang pinsang si John. Si John kilala siya, teka, ako dapat ang i-baptize mo. Pero ang sabi ni Jesus dito, Jesus replied, let it be so now. Hayaan na natin to ngayon. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Amen. Si Jesus bilang tao nagpabaptize. Sino ba po sa atin ang hindi nababaptize? Sa mga hindi pa nababaptize, approach niyo lang po kami. Di ba? Kung si God na nagkatawan tao, nagpabaptize sa pinsang tao bilang pagsunod, sino tayo? Na mga tao lang at sinasabi nating followers tayo. Kaya kapag may desire na kayong mabaptize, approach niyo lang po kami, magsiset tayo ng schedule. Okay? Amen. And then, sa Hebrews, kaya naman si Jesus, pinagdaanan, pumasok sa history bilang bata, bilang baby. Dumaan siya sa lahat ng stages, di ba? Naging infant, naging bata, naging teenager, naging 30, di ba? Doon gumawa siya ng ministry niya. Alam niya yan lahat. Ang sabi sa Hebrews 4:15, napaka-good news sa atin to. Dahil si Jesus hindi lang sumulpot nung 30 anyos na siya. Mula pagka-baby, dinaanan niya. Nung sinapupunan, dinaanan niya yung stage na yun. Kaya siguradong naiintindihan niya na talagang ang tao. Tao talaga siya. Ang sabi sa Hebrews 4, we do not have a high priest. Si Jesus ang ating high priest. Wala daw tayong high priest na hindi tayo na-empathize. Diba? Sabi dito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Jesus Christ, hindi lang niya alam yung weaknesses natin bilang tao, but He empathizes. Iba po yung alam ko lang na naghihirap ka, iba yung, I feel sorry na ganyan na nangyari sa'yo, di ba? Si Jesus Christ, He does not only know, but He empathizes. Kasi nga pinagdaanan niya yun eh. Ang sabi pa dito, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Ang linaw ng sinabi ng word. Been tempted in every way. Sa lahat ng pagkakataon, tinitempt rin si Jesus Christ. Saan ba tayo bilang tao? Natitempt tayo magsinungaling. Tinempt tayong mangupit ng clip sa office. Walang may example, di ba? Natempt tayong sumagot, mag-retaliate. Natempt tayo gumanti ng palihim. Natempt tayong mag-post, mag-rant sa Facebook. Sabi, Jesus was tempted in every way. Gaya mo, gaya ko, dahil siya'y tao. Tinempt siya, yet He did not sin. Amen? Yun ang pinagkaiba natin. Jesus Christ did not sin. Amen? The Son of Man did not sin. Jesus, because Jesus lived the perfect life that we are called to live. Tinawag po tayo upang mamuhay ng gaya na ni Jesus. Pero sa ganang kasalanan na nanalaitay sa ating mga soul, hindi kaya, di ba? Jesus lived the perfect life that we are called to live, but we always come up short. Amen? Naunawaan po, si Jesus Christ bilang Son of Man, hindi nagkasala. At si Jesus na buhay bilang tao, pinakita niya sa atin kung paano ba ang tamang pamumuhay.
Diba? Ano bang tinuro sa atin ni Lord? Tinuruan tayo how to pray. Diba? Hindi lang naman niya tinuro, isinabuhay niya kung paano magdasal. Si Jesus Christ, ilang beses siya nagdadasal. Pumupunta siya sa malayo, sa tahimik na lugar upang magdasal. Ano tinuro sa atin ni Lord? How we treat our enemies. Forgive. Diba? Huwag niyo sabihin walang kaaway si Lord. Alam naman ninyo kung sino mga kaaway ni Lord, diba? Mga Pariseo. But He forgave, diba? Jesus Christ showed kung paano magbigay. Selflessly. Sarili na lang niya. Kung paano magpakain. Ang ministry ni Jesus Christ, ilang taon, 3 taon niya lang ata ginawa. Pero, ministry to preach, teach, feed, ano pa? Diba? Discipleship, ginawa niya lahat yun. At sinabi niya, ito ang tamang pamumuhay. Si Jesus Christ bilang tao, pinakita niya kaibahan ng kingdom of man at kingdom of God. Ibang-iba pala ang kingdom of man sa kingdom of God. Amen? And then, the relevance of the title, the Son of Man. The Son of Man means title of humility. Amen? Title of humility. Pagpapakambaba. Bakit? O ito, sabi sa Isaiah 66:1, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Sabi ng Diyos, si Jesus ay Diyos. So, ang throne ni Jesus ay heaven. Ang footstool patungan ng paa ay earth. Ang linaw ha, ang God, heaven is His home, and footstool ay earth. Pero nung sabi ni Jesus Christ, siya nagsalita nito ha, Jesus replied, sabi sa Matthew, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man, ako yun, si Jesus Christ, but the Son of Man has no place to lay His head. O, di ba? Pumasok bilang Son of Man. Ang Diyos na may-ari ng heaven and earth, pagdating dito sa mundo, walang matulugan. Sa kanyang ministry, maaaring nakikitulog kung saan lang siya abutan. Ang alikabok pa nun, wala pang sasakyan. Wala nga siyang asno, di ba? Wala siyang animal na ginagamit paglalakbay. Pero ang sabi si Jesus Christ, ang aim niya, mapasok kada kasulok-sulukan ng mga taon upang i-preach ang kingdom of God. Pero si Jesus Christ, di ba? Kita natin. Bilang Son of Man, nilunok. Samantalang tayo, Lord, sorry, click away sa pag-share, hindi ko pa magawa. Di ba? Click away lang, hindi ko pa ma-share. Si Jesus nilakad niya pa dati. Zoom na lang at the comfort of my home para sa prayer night, busy ako. Diba? Kumbaga makikita talaga natin kung anong gusto at kalooban ni Lord. Ang sabi ni Jesus Christ, ang pamumuhay niya ay kalooban ng Ama. So kung paano nabuhay si Jesus Christ on earth, yun ang will of God. Amen? And then, si Jesus Christ ay humble. Sabi sa Psalm, Old Testament, the earth is the Lord's and the fullness thereof, or all it contains, the world and those who dwell therein. Oh, malinaw. Lahat ng mundo, lahat ng nilikha ay sa Diyos. Meron ba tayong pag-aari doon? Wala. Napakalinaw. Lahat ng likha ay sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus Christ, bilang Son of Man, as soon as you enter it, sabi sa Marco, you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden. Ito na po yung si Jesus Christ, papasok siya sa Jerusalem. Inutusan niya, alagad niya na, pag may nakita kang donkey, iantay mo, dalhin mo dito. If anyone asks, what are you doing? What are you doing, brother? Bakit mo inaantay yung donkey ko? Sabihin mo, the Lord needs it and will return it soon. Ang Diyos na may-ari ng lahat ay nanghihiram ng donkey. At nangako si God, isusoli niya. Diba? The Son of Man. Sa patay nakita ng humility na meron at pinamuhay ang ating Diyos. Diba? O ito pa. Talaga naman parang ano, no? Bless the Lord. Sabi sa Psalm 103, Bless the Lord, O you, His angels. Sinasabi sa mga anghel, You mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Sinasabi na salita sa mga anghel, bless the Lord, kayo na mga sumusunod sa salita, sa obey, sa command ng Diyos. Ibig sabihin, pag may ginusto si God, sabihan niya lang mga anghel, tatalima. Diba? Anghel ang mga tagasunod ni God.
Eh, anong sabi sa Matthew bilang Son of Man? Sabi na naman, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kung sa langit may sumusunod sa Kanya, may tagasunod sa bawat command, sa langit si God, iniwan ni God ang glory niya, bumaba dito at ang sabi pa niya, hindi naman ako nagpunta para pagsilbihan, kundi para mag-serve. At hindi lang para mag-serve, to give His life pa. Diba? Tayo maintindihan natin yung pag-serve eh. Kaya nandun tayo sa ako na naman. Ako na naman. Diba? May limitation tayo, pero si God, nag-serve na, binigay pa ang buhay. Paano naman natin hindi pagdiriwang yung batang yun? Dapat yung espiritu, paano tayo happy, di ba? Pero talagang yun ang truth. Paano naman hindi natin pagdiriwang yung panahon na bumaba siya at siya'y nagkatawan tao at lunukin ang lahat ng kababaan na yan para sa atin, di ba? Praise God! Praise God! Oh, the voice, sabi sa Psalm 29, nagbibigay po tayo ng comparison dito sa Old Testament and sa New Testament o si Jesus na nagsasalita. Ang sabi sa Psalm 29, the voice of the Lord strikes with flashes of lightning. Ang salita daw, ang boses ng Diyos, parang may kasamang kidlat. Pag niliteral mo, no? Pag niliteral, di ba? The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of Kadesh. Aba, kapag imposible ba na gawing literal ni God yan? Napayanigin ang disyerto kapag nagsalita siya? Na magsama ng kidlat pag nagsalita siya? Imposible ba? Hindi. Whether figurative or literal, kayang-kayang gawin ni Lord. Ganyang kapangyarihan si Lord. Ang sabi naman sa Acts, New Testament, He was led like a sheep to the slaughter. Ito yung shinare ni Mike last week. As a lamb before its shearer is silent, so He did not open His mouth. Amen. At sabi nga ni Mike, di ba, yung sheep, kapag palahinigan mo yun at kakatayin, wala lang sila, chill lang, hindi nila naunawaan, siguro na papatay na sila. Ganun ang ginawa ni Lord. Never siya nag-open ng mouth to retaliate sa kanyang, or ano na yan, mga kidlat, yung mga nang api sa kanya, di ba? Ganyan ang ginawa ni Lord. Yan ang buhay na pinili ni Lord. Yan ang buhay na pinili ni Lord para tularan. Ano magiging excuse natin? Kung siya nga may power, yun ang meekness. Tandang-tanda ko yun. Shinare ni Brother MC, meekness. Hindi dahil sa paapi-api ka, kundi alam mo may power ka, pero kinokontrol mo yung great power mo. Kahit alam mo may power ka, nasunugin lahat ng mga sumampal sa'yo o dumura sa'yo. Pero kinontrol niya because God is meek. And we are called to also be meek. And then the third relevance of the title, the Son of Man, title of deity. Okay? Deity means divinity of God. Diba? Hindi porket Son of Man, isip natin, ay si Jesus, anak lang ng tao. No. Kahit ginamit niya ang title na the Son of Man, pinapakita pa rin ang kanyang pagka-Diyos sa panong paraan. Ayan, si Jesus, malabo lang. Sabi sa Colossians 2:9, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. Diba? In Christ lives all the fullness. All. Walang itinara. Si Jesus hindi lang partially God nung naging tao siya. Si Jesus hindi yung kaya niya lang gumawa ng tubig to alak o kaya niya lang na magpagaling ng sakit. No. Ang sabi si Jesus Christ is God in flesh. Diba? Fullness, kabuuan ng Diyos. Kung anong ginagawa ng Ama, ginagawa ni Jesus. Fullness of God in human flesh. Sabi sa John 14:9, si Jesus nagsabi nito, anyone who has seen me has seen the Father. Napakaliwanag, di ba? Bakit? Lahat nakakita kay Jesus, nakita ang Ama. Kay Jesus na nagsabi. Siya na nagsabi. Bakit? John 10:30. Because I and the Father are one. Okay? I hope malinaw sa atin yun, ha? God, si Jesus Christ, is Son of Man and Son of God. Okay? 100% Diyos at 100% tao. Anong tawag dyan? Hypostatic union.
Okay? Ang tawag po dyan, hypostatic union at ang labo. Jesus Christ is both fully God and fully man. Okay? Fully God and fully man. He is simultaneously perfectly divine and perfectly human. Sabi He is simultaneously sabay na divine and human, having two complete and distinct natures at once. Diba? Kabigha-bighani, kagilagilalas kung ano si Jesus Christ at sino si Jesus Christ. Pero ito ang hindi naunawaan ng ibang pananampalataya. Kino-quote lang nila yung mga verses that Jesus is the Son of Man. Son of Man pala yan. Tao lang yan. Pero hindi nila pinapansin yung verses na nagsasabi na siya ang Diyos. Kagaya John 1:1, di ba? He was the Word who became flesh and dwelt among us, di ba? Hindi nila pinaniniwalaan yan. That God, Jesus Christ, is both God and both human. Kaya kailangan nating isama sa mga prayers, lalo na po yung mga kababayan ni Jesus, yung mga Hudyo. Diba? Bagaman sila yung mga Hudyo, hindi po sila naniwala na si Jesus Christ ay yung Messiah na dumating na. Ang mga Hudyo po ngayon ay hanggang ngayon, naghihintay pa po ng Messiah. Hindi sila naniwala si Jesus na yun. Let's pray for them na isusulat yan that is partial hardening ng heart nila. Diba? Naisusulat yan. That's why we always pray for them. Matthew 12:8. The Son of Man is the Lord of Sabbath. Dahil nga the Son of Man means Diyos siya, or ang pagiging Diyos niya ay link ng pagiging the Son of Man niya bilang Diyos. The Son of Man is the Lord of Sabbath. Alam niyo po yung Sabbath, di ba? Yung araw na kapahingahan. Anong background ditong sinabi ni Jesus na to? Siya po nagsabi niyan. May pagkakataon na si Jesus ng mga alagad niya, nagpunta sila sa grain field. Yung mga alagad niya namulot ng mga grains, kumain, sinabi ng mga Pariseo, bakit sila namumulot? Sabat ngayon, bawal yan during Sabat. O sabi ni Jesus, I am. Hindi naman yan sinabing I am, but sabi niya, the Son of Man, sino ba yun? Di siya. Diba? Kung re-rephrase natin, the Son of Man is the Lord of Sabbath. Kasi nga siya ang Diyos. Sa kanya na nanggaling, di ba? Kaya naman, nung araw na yun, pinagaling din niya yung lalaking nanginginig ang kamay. Siyempre, yung mga Pariseo, tama ba na Sabbath day, magpagaling ka? Oo. Sabi ni Jesus, oo, tama lang. Diba? Yung mercy. I do not wish or I do not aim for sacrifice, but mercy. Diba? Jesus Christ bilang the Son of Man and also the God of Sabbath. Amen? And then sabi sa Mark 2:10, but I want you to know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sin. Di ba? Jesus Christ, bagaman sinabi niya, the Son of Man, pero siya ay may otoridad na magpatawad. Ang sabi ng mga Pariseo, nung narinig nila yun kasi may pinagaling si Jesus Christ, sabi niya, get up and sin no more, pinatawad ng kasalanan mo. Sabi ng mga Pariseo, sino tong mamang to? Nagsalitang mag-forgive. Di ba, Diyos lang ang may kakayahan at karapatang mag-forgive? Kay Jesus na nga nagsabi, the Son of Man has the authority to forgive sin because He is God. Amen? Ano pa bilang Diyos, pagka-Diyos? For the Son of Man, sabi sa Luke, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Bilang Diyos, bagaman siya'y tao, bilang Diyos, siya'y dumating upang hanapin at iligtas ang mga lost. Tayo, kaya nating hanapin ang mga lost. Baka kilala natin kung sino yung mga hindi pa saved, pero wala tayong kakayahang magligtas. Dahil tanging Diyos lamang ang kaya magligtas. A blind cannot assist another blind. Ang bulag, hindi kayang mag-akay ng kapwa niya bulag. Wala tayong kakayahan. Tanging ang Diyos lamang ang kayang magligtas. Ano pa? Si Jesus, the Son of Man, na siya'y Diyos rin. Sabi pa, John 5:27, and He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. Bagaman siya'y Son of Man at Diyos din, meron siyang otoridad na maghusga. Okay? May authority to judge. At tayo mga believers, lahat ng mga believers, judge na po ang ating mga kasalanan. Pinako na sa krus. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, ang pag-uusapan natin, reward.
Amen? Hindi na tayo mag-isip na ako pagbalik ni Jesus Christ, sa harap ako. Kung believers talaga tayo, judge na po yan. Bayad na yan. Tinapos na ni Jesus Christ. Amen? O yan po. O ito. Kaya naman, di ba, ito eksena ito. Ito eksena ito sa Matthew 26:63-64. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God. Ito na po si Jesus Christ, dinala na siya sa Sanhedrin. Sa mga high priest, kinokompronta na siya. Ano-ano? Diba sabi mo, itong ba ang templong nito? At sa 3 araw, itatayo mo? Tinatanong na siya ng high priest, ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga tagapagligtas? The Son of God? Anong salita ni Jesus? You have said so. But I say to all of you, from now on, you will see the Son of God. Favorite nga niyang title to eh. You will see the Son of God sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Diba? Pwede naman niya sabihin, yes, I am the Son of God. Pero sinabi pa rin niya, I am the Son of Man. Son of Man pa rin ang ginamit niya. Aba, nung narinig to ng high priest, ito yung pagkakataon na pinunit ng high priest ang kanyang clothes. Blasphemy! Diba? Sa salita ni Jesus Christ, sa sagot ni Jesus Christ, galit na galit ang high priest. Blasphemy! At siya'y hinatulan ng, sige, ipurso na natin ang pagpatay sa taong yan. Amen? Bakit? Ano tong kinote? Actually, dito sa verse na to nanggaling yung phrase na the Son of Man. Etong ni-yellow ko, nanggaling po yan sa prophecy of Daniel. Yang sinabi ni Jesus Christ, dito po yan umiikot. Pinanggalingan po yan prophecy ni Daniel sa Old Testament na kung saan ang mga Hudyo ay fanatic ng mga Old Testament, di ba? Ang sabi po sa Daniel, si Prophet Daniel, in my vision at night, I look and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. Okay? Like a son of man coming with the clouds of heaven. I-imagine natin. He approached the Ancient of Days. Ancient of Days is God. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given, okay, yung Son of Man, He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. Yung Son of Man was worshipped by every language and all peoples. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And His kingdom is one that will never be destroyed. Amen. Yan yung prophecy ni Daniel na patungkol sa Messiah. Kaya nga yung mga Hudyo, yung mga fanatic ng mga Old Testament, ang inaasahan nilang Messiah, yung talagang parang militar, hari talagang pagdating, yung talagang may mga posisyon. Dumating ang Messiah sa katauhan ng baby. Sinabi pa ni Jesus, kinote pa ni Jesus yan. Nagwala na yung high priest. Hindi niya malunok, hindi matanggap ng kaharap niya. Ay siya na ngang Messiah ang hinihintay. Kaya nagalit sila, pinunit ang kanyang damit. Ito po, yaan. Diyan nagsimula po the Son of Man. Kaya naman, totoo ba? Nangyari ba yung prophecy ni Daniel na yun? Di ba sabi niya, lahat ng nations, lahat ng tongues, lahat ng languages, pupurihin, bibigyan siya ng dominion, ng kingdom na kailanman hindi mawawala. Nangyari po. Bakit? Nasa Philippians. Si Paul mismo nagsulat. Ang sabi ni Paul, who? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ being in very nature of God. Very nature of God did not consider equality. Sabi ni Jesus, hindi kami magkapantay ng Diyos. Ganun ang pakitungo niya, di ba? Sa sarili niya. Did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Alam niya magkapantay sila ng Diyos dahil siya at ang Diyos ay isa, ang Ama ay isa. Pero hindi niya tinake for advantage niya yun, di ba? Sabi niya, rather, He made Himself nothing. Hindi niya na in-account na Diyos din ako. Pero sabi, He made Himself nothing. At ano ibig sabihin ng nothing? Nakakatawa. Ang sabi dito, by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nothing pala talaga tayo, no? Walang-walang ibubuga. Diba?
He made Himself nothing. Paano naging nothing? Ayun, nagkatawan tao. So tayo, nothing. Wala talaga tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pero yun ang pinili ni Jesus. Pwede namang angel na lang siya, di ba? Pero pinili niya magpaka-nothing. Bumaba sa level ng tao. And being found in appearance as a man. O ito, napakagandang verse nito. Tandaan niyo yan. Pag may nagtanong, ito, napakagandang verse na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Diba? Therefore, ano nangyari? Dahil nga humble si God, though He knows that He is God, pero hindi niya tinuring equal siya kay God. Pagko siya'y nagkatawang tao at nagpakababa, anong sabi? Therefore, God exalted Him. Diba? Yun din yung kanina na lahat ng nations, diba? Therefore, God exalted Him to be the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth. Heaven, earth, under earth. Hindi lang lahat ng nasyon, lahat na nanilika, lahat na nang maisip natin, magbabaw at sasamba kay Lord. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Nagkatotoo po ba yung prophecy ni Daniel? Amen. Nagkatotoo. Diba? Si Jesus Christ, dahil sa kanyang pagiging humble, siya ay itinaas ng Diyos. Amen. Kaya naman yung the Son of Man. At dito lang umiikot ang the Son of Man. So paano tayo ninilay-nilay this Christmas? Ayan. Ayan. Ito muna nauna, bago ito. Okay? So ito yung binasa ko, pero prior niyan, ang naunang verse niyan ay ito. Ayan. Philippians 2:5. So paano natin i-apply yan ngayong Kapaskuhan? O sabi dito ni Paul sa kanyang mga kapwa Kristiyano, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ito na yung kartuktong niyan, that He, being a nature of God, did not consider the equality of God. So ngayong Kapaskuhan, magnilay-nilay tayo sa topic na to, that Jesus, though He is God, nagpakababa siya, di ba? Nagpakababa. So, ano ngayon ang medyo, pag kumbaga na-apply ko yung sarili ko, baka meron tayong mga nakatampuhan, especially Pasko, di ba? Baka medyo tinataas-taas pa rin natin ang sarili natin. Lagi tayo nanghihingi ng credit at nagbibigay credit sa bawat paghihirap na ginagawa natin sa church. Patapos na po ang taon, di ba? Baka it's all about us pa rin. Pero ang sabi, ang reminder ngayon si Jesus Christ, the Son of Man, He humbled Himself. At kung nagawa niya, ang sabi, the Spirit of Christ is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in us. And that Holy Spirit empowers us. Walang pinagagawa si Jesus na hindi niya tayo binigyan ng power na gawin. So ngayon po, pag dinilay-nilay, kung meron man tayong mga hindi anuhan ng loob, or hindi tayo nakakausap, dito man sa Pilipinas, kung sila man naging mataas, o tayo naging mataas, hindi natanong kung sino naging mataas. Pero sinasabi, let's recall anong ginawa ni God bilang the Son of Man. At yun ang tularan natin. Sabi dito, the big idea is, the Son of God became a man to enable men become sons of God. Amen. Divine exchange po ang nangyari. Amen? So praise God.
tayo po'y tumayo at tayo manalangin.